I keep my view that our attention should be our focus should be in generating high quality jobs, good jobs, and I think that creating gambling jobs is one of what I define as good jobs. Paglikha ng mataas na kalidad na trabaho, ito ang binigyan diin ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa gitna ng panawagan na tuluyang ipagbawal ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon kay Secretary Balisacan, hindi nagbabago ang kanyang posisyon na dapat nang ipatigil ang operasyon ng POGO sa gitna ng pagsusulong ng administrasyon na makahikayat ng mas maraming turista at mamumuhunan sa Pilipinas. We are trying to attract investors to come, tourists to come, and so the least that we want is to have a reputation na nandito yung mga criminals. Sinasabing nasa 20 billion pesos ang malulugi sa pamahalaan kada taon sakaling tuluyang ipagbawal na ang POGO. Tinatayang 20,000 Filipino POGO employees naman ang inaasahang mawawalan ng trabaho. Ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, naghahanda na rin sila sakaling magdesisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyan ng iban ang POGO sa bansa. Kasi we cannot actually just wait for the day na sinabing close na. Dapat nagtatransition na rin kami. In fact, the profiling would also include influencing them. Baka gusto na ninyong mag-start ng training ninyo nang sa ganun maihanda na namin kayo sa available na trabaho. Mel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.